Sa mga bagong balita na ating nakalap sa ngayong linggo, Philippine government nagpahayag na plano nilang bumili ng karagdagang 6 na Miguel Malvar frigates. Mas upgraded na bersyon ng ganitong warship, inaasahang gagawin ng Hyundai. Philippine Coast Guard lalagyan ng mga armas ang kanilang mga patrol vessels. Turkish company na piling mag-i-install ng mga 30mm autocannons. Kamakailan lang ay tinanghal ang ating BRP Miguel Malvar na guided missile frigate bilang pangatlo sa pinakaasintadong warship sa Rim of the Pacific exercise na kung saan dinaluhan ng nasa 30 nasyon, at nakakabilib talaga ang achievement na ito ng Philippine Navy, lalo na't hindi rin basta-basta ang mga nakasabay nitong mga Navy ng ibang bansa. At kahit na magaling ang ating mga Navy personnel, hindi rin nila makakamit ang achievement na ito kung hindi rin dahil sa asintadong mga radars at sensors ng BRP Miguel Malvar na kung saan ginamit nila ang 76mm Otomilara super rapid gun ng warship at natamaan ang target hanggang sa layong 5.6 kilometers. Kaya nakakabilib talaga ang mga gawang warships ng South Korea. At sa mga hindi nakakaalam, ang nakakuha ng first place sa pagsasanay na ito ay ang ROKS Daejeon ng South Korean Navy na isang Daegu-class guided missile frigate, at kung inyong titignan ay halos magkamukha ito sa ating Miguel Malvar frigate dahil gawa din ito sa South Korea. At dahil sa bilib din ng ating Philippine Navy at DND sa capacity ng mga warships na ito, kasalukuyan ang ginagawa ang pangatlo at pang-apat na Miguel Malvar frigates na sinasabing mas capable pa dahil na rin sa budget nito na nasa 34 billion pesos kumpara sa 28 billion pesos na presyo ng naunang Malvar frigates. Sinasabing mas magiging heavily armed dito at mas advanced ang mga radars at subsystems, at hindi pa dito nagtatapos ang patuloy na pag-upgrade ng Philippine Navy dahil inaasahang magkakapirmahan na naman ang kontrata ngayong taon para sa pang-5 at pang-6 na Miguel Malvar frigates, at sa suma total ay magkakaroon na tayo ng 6 na ganitong warships. At sa bagong balita na ating nakalap, mas nakaka-excite pa talaga ang ating nakalap na update matapos sinabi ng Philippine government na plano pa nilang dagdagan ng 6 pa ang ating Miguel Malvar frigates, at sa suma total ay magkakaroon na tayo ng 12 units ng ganitong klaseng guided missile frigate. Inaasahang mas upgraded pa talaga ang mga magiging huling batch ng Miguel Malvar frigates, kung saan magkakaroon ito ng 32 cells na vertical launching system, kaya mas maraming anti-air missiles ang madadala ng warship na mas magpapalakas palalo sa air defense nito. Mas magiging bantay sarado na rin ang ating territorial waters sa 12 Malvar frigates na ito, lalo na sa panahon ngayon na mas agresibo na ang pangaharas ng China. At ang desisyon na ito ng Philippine government na kumuha ng 12 warships mula sa South Korea ay wala na silang plano pa sa mga susunod na taon na bumili sa ibang bansa tulad na lang ng Japan, gaya na lang ng kanilang mga Mogami class frigates na isa sa mga pinaka-advanced na warship sa buong mundo. Hindi rin naman may kakaila na napakaganda at abot kaya ang mga ino-offer ng South Korea, kaya hindi na tumitingin pa sa ibang supplier ng ating bansa. Samantalang sa isa pang balita na patungkol naman sa Philippine Coast Guard, opisyal nang ibinigay ng Coast Guard ang Notice of Award sa Aselsan na isang Turkish defense company para mag-supply ng mga Smash 30mm autocannon tulad ng nakakabit sa ating mga Rizal class frigates. Napakalaking upgrade nito sa firepower ng Philippine Coast Guard dahil hanggang sa ngayon ay remote-controlled na 12.7mm machine gun pa lamang ang kanilang ginagamit, at hindi ito sapat kung gusto nilang protektahan ang ating territorial waters. Ilalagay ang mga naturang autocannon sa harap ng 2 Teresa Magbanwa patrol vessels, pati na rin sa isang BRP Gabriela Silang, at nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 380 million pesos, kasama na rin ang installment at training ng mga personnel. Kailangan na talaga na malagyan ng mga autocannon sa mga barko ng ating Coast Guard upang magsilbing babala sa mga manghihimasok sa ating teritoryo
na may panlaban ng ating mga patrol vessels kung sakaling banggain sila lalo ng mga Chinese Coast Guard. Kahit na mas heavily armed pa ang mga barko ng China, sapat na rin naman ang mga 30mm autocannon dahil wala naman tayong balak na gamitin ito at para lang talaga itong mensahe na mayroong firepower ang ating vessels kung sakaling unahan ng kalaban.